Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 16, "Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee." At pagbubulay-bulayan po natin the advice of the pastor to his disciple. Alam po niyo, marami pong mga advices o itinuro si Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Pero isa po sa talagang very meaningful at malawak ang mensahe ay ito pong 1 Timothy 4:16. Sapagkat tumutukoy po ito sa kanyang buhay, sa kanyang sarili at maging po do sa katuruan na tinanggap ni Timothy. Ang sabi po ng talata, "Take heed unto thyself and unto the doctrine." Pansinin po natin na sinasabi ni Paul, be careful of your life and doctrine. Ibig sabihin, pay close attention sa iyong buhay araw-araw, sa iyong mga daily decisions na ginagawa, at maging sa doctrine o katuruan na iyong tinanggap. At yun ang ibig sabihin. At katulad nga po ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, "But I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway." Sapagkat alam po naman natin mga kapatid, may mga tao po, may mga Kristiyano po na good starter, pero hindi good finisher. Tayo po at kinakailangan na talagang lagi ay i-evaluate natin ang sarili natin, sapagkat disiplinahin natin ang sarili natin so that ang manatili tayo doon sa buhay na nais o kalooban ng Panginoon. At nandoon yung kinakailangan na disiplina sa ating sarili upang yung pagdisiplina natin sa ating sarili ay malayo tayo mga kapatid mula doon sa kasalanan, sa mga temptations na lagi dumarating sa buhay natin. Kaya maging sa doctrine na ating tinanggap. Ang sabi nga po, "Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." Na kung saan tinutukoy mga kapatid ni Apostle Paul kay Timothy, ano bang bagay ikangan na natutunan mo sa akin, na tinanggap mo, na narinig mo, na nakita mo, gawin mo yun. Gawin mo yun. And the God of peace shall be with you. At alam po nyo, makita natin dito na maging maingat po tayo sa ating buhay pananampalataya at maging sa conviction, sa doktrina na tinanggap natin. Pangalawa, hindi lang po iyon, be careful of your life and doctrine, be committed in righteousness and conviction. Kasi ang sabi po doon sa talata, continue in them. Magpatuloy po tayo, maging kung paano binago ni Kristo ang ating buhay ginawa tayo matuwid at binigyan tayo ng Panginoon, binago ng Kristo ang ating buhay. Magpatuloy po tayo doon. Be committed. Yun ang sinasabi. At be committed doon sa buhay na binago at maging doon sa conviction, doon sa aral na tinanggap natin. At bakit po? Kasi sabi nga po, there are times na may mga taong mananampalataya na hindi nakapagpapatuloy, tumitigil, nawawala at minsan hindi mo man lamang malaman kung saan na napunta o ano na nangyari. At yun po ang isa sa bagay na malungkot, na kung saan nais ng Panginoon, nais na tayo po ay maging committed doon sa katuwiran at doon sa conviction na ating tinanggap. At sapagkat there is a tendency talaga na tayo po bilang mananampalataya ay matukso at mawala sa doktrina na katulad ng binabanggit po na ni Apostol Pablo, na para bang mananampalataya na laging dinadala ng hinihihip ng hangin ng bawat maling doktrina na dumarating o napapakinggan natin. So be firm sa ating mga tinatawag nating buhay pananampalataya, be firm sa ating doctrine na tinanggap sa Panginoon. At gayon din naman, be conscious of the purpose of our commitment. Ibig sabihin, that yung resulta ng ating self-discipline at ang resulta ng ating pagtayo sa conviction ay ang resulta niyan mga kapatid,
hindi na po tayo nagiging babe in Christ. Hindi na tayo nagiging stagnant sa ating pananampalataya. Ano po? Kundi bagkus tayo po ay nagiging matatag at tayo po ay nagiging matibay at dahil doon nakikita ng mga tao yung consistency ng buhay na meron tayo sa Panginoon. At dahil po doon, pati yung doctrine na ating itinuturo, firm tayo doon. Ang sabi nga po, may mga taong nakikinig sa atin, the souls of those who are listening to us, naliligtas mga kapatid. Nagiging matatag sila sa pananampalataya, at dahil po doon, marami po ang kumikilala sa Panginoon. Kaya po, brethren in the Lord, salamat sa Diyos sapagkat merong tiyak, kasiguruhan na yung ating commitment ay laging may saysay kay Kristo. Laging may katuturan ang tumatayo tayo para sa Panginoon. Lagi po na tayo po ay merong magandang resulta at na tayo po ay nagpapatuloy. Kaya po, don't quit, mga brethren in the Lord. Just keep on serving the Lord. Yung ating buhay na binago at yung conviction na ating tinanggap, magpatuloy lang po tayo doon. At ang Panginoon din naman ang magpapala sa ating lahat. Let us pray. Lord, thank you sa biyaya at pagpapala mo sa amin. At nakikita mo po ang iyong mga anak patuloy na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng maraming mga temptations, maraming sagabal at kahadlangan sa buhay, but still, we are here serving you, Lord. Kaya po, Panginoon, tulungan mo nga po at dampian mo ng iyong mapagpalang kamay, makapangyarihang kamay, ang bawat isang nakikinig ng iyong salita. At pagpalain mo rin po ang IBC Naga sa pangunguna po ni Pastor Let Nava. We pray, Panginoon, para po sa completion at katugunan mo po, Panginoon, sa provision sa mga pangangailangan ng church building. Thank you po, Panginoon, sa pagpapala mo. Thank you po sa iyong gabay at biyaya sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid.